Alright, so magandang gabi sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng believers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yung Doc TV Show. Alright, so it's Wednesday night. Katatapos po ng ating 18th Moving Up and Recognition, 18th Recognition na pa, nagkabalikan. Recognition ceremony namin and Moving Up sa Asia Pacific, sa aming school. Okay, so congratulations sa lahat ng mga preschoolers namin na promote to grade 1 and sa lahat ng mga awardees namin from preschool, elementary, junior high school, and senior high school. Congratulations po sa inyo. Okay, so nagtanong sa ating kanina, pero isama si AJ. Ma'am, matangay ka naman. Okay. Si Ma'am AJ, siya yung ating office mate. Okay, so may nagtanong kanina, ano daw ba dapat niyang bilhin o saan siya dapat bumili ng lupa? Sa subdivision na may bahay na o bibili na siya ng lupa, then patatayuan niya ng bahay. So, isa yan sa mga tanong kanina. So, ganito po ako personally, ang isasuggest ko sa'yo, kung may choice ka na bumili, ganito, dalawang pagpipilian natin, delivers or mga OFW na dito sa Pilipinas, kung kayo empleyado. So, may subdivision, di ba? Meron ng bahay, may lupa na, gawa na, di ba? At meron kang, or lupa ang bibilin mo. For me, okay, para sa akin, okay, mamigay ko yung tatanungin bago ako sumagot. Ano bino? Subdivision o lupa? Lupa. Okay, pareho pala kami. Buti hindi ako nagkamali. Okay, bakit lupa? Pag subdivision kasi ito, parang limited ka lang na pang residence. Alright, okay, that's good. Pero commercial space. Yan, okay. Ganito. Oh, so, at least pareho kami ng mindset ni Ma'am AJ, no? Pareho kami ng isip. Kung meron din lang po kayo mabibili na lupa, okay? Mas bumili na kayo ng lupa kaysa mag-avail kayo sa subdivision, alright? Bakit po kanyo? Okay? So, unang-una kasi, ang pag bumili ka ng lupa, hindi siya kasi siyempre sa subdivision, di ba? Dahil lupa nga siya pwede kang pumili ng location. So, hindi ka mapapressure na porque may subdivision dyan, kahit tayo mo yung lugar. Diba? So, pwede kang pumili ng location. Second, ito pinakamahalaga, dalawang pinakamahalagang dahilan. Okay? Dalawang pinakamahalagang reason, but lupa over bahay sa isang subdivision. Sa lupa kasi, you can design your yung bahay na gusto mo, yung laki na gusto mo, yung style na gusto mo, pwede mo siya ipagawa. Unlike sa subdivision, di ba, alam nyo naman, pare-pareho na itsura, tapos parang medyo masikip kumilos no? Parang ano lang, lalo kung kung hindi ka naman bibili doon sa malalaki talaga, doon ka lang sa bibili, okay? So, unlike yung lupa, pwede kang pwede kang magpagawa ng gusto mong design. Kasi masarap sa bahay yung masayang umuwi kasi naliligayan ka sa kulay ng bahay mo, naliligayan ka sa design. Like ako, naliligayan ako umuwi kasi bago na yung room ko. Medyo nakita mo na ba yung buo, no? So, pinabago na natin. So, yung isa. Pangalawang magandang dahilan, bakit kukuha ka sa lupa compare sa or over subdivision, yung kanina sabi ni Ma'am AJ, sa lupa kasi, pag nagpagawa ka ng bahay, pwede ka nang isingit ang negosyo mo dyan. Kung may space, di pa pagsamahin mo na. Alike sa subdivision, hindi ka makapagnegosyo. Unless yung bahay mo, i-convert mo siya business. But I doubt kasi, may mga subdivision pala na hindi pumapayag na magkaroon ng negosyo. Kasi one time, nag-vlog po ako sa anong bang subdivision yun? Huwag na natin pangalanan. Subdivision A. So, may nag-comment ng mga deliver. Sabi nila, mabuti daw po doon, pwedeng magnegosyo. Kasi sa ibang subdivision na binanggit nila, hindi ko na babanggitin, hindi ka pwedeng mag-open ng business. So, hindi mo magagawa pala yon sa isang subdivision kung meron silang ganung policy. So, unlike kung meron kang lupa, papagawa mo siya ng bahay, tapos merong magpapagawa ka ng space for your business. So, pwede ka magkaroon ng income, di ba? Okay? So, yun yung isa pang dahilan. Siguro, mas matipid kasi ang bumili ka ng lupa. For me, sa mga nakikita natin, experience natin,
mas malaki ang, mas mamura pag bumili ka ng lupa. Then, unti-unti, pwede mo naman pagawa. Pwede ka rin naman mag-loan, di ba, sa mga bank. Okay? Pwede ka rin mag-loan sa Pag-ibig pag meron ka ng lupa, di ba? So, it's the same thing. Kasi, ang subdivision, ilo-loan mo rin naman yan eh. Babayaran din ng Pag-ibig yan. O kung dadaan ka sa bank, babayaran mo din. Di ba? So, doon ka na sa, you can design your own home, then, medyo malaki pa yung space, then third, magkaka-enroll ka pa na nito. Okay? So, deliver, ulitin natin ha. So, para sa akin, personal opinion natin, it's better na bumili ka ng lupa kaysa bumili ka sa subdivision. Well, it's case-to-case basis siguro. Baka may mga cases na sabihin natin na walang mag-aasikaso or wala ka na talagang makikita ang bakanting lupa. So, pagka ganon, you can go to subdivision. But if there is a choice, punta ka na, bumili ka ng lupa. Alright? Okay, so if you have other question and if you want further coaching. So, for example, doon sa mga gusto magtayo ng kanilang negosyo, so pwede mo ako message 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. GGD Sunga, mag-message ka lang. And if you want to advertise your business, pwede kong puntahan ang inyong negosyo or you can send pictures. So, message mo lang ako. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!